May buntag sa tanan. May buntag sa tanan. Kumusta itong kasing-kasing? Kira? Kaya ngayon tanan sa pagtindog for our silent prayer. Mag-aampo kita no, mag-ausisa kita sa mga butang no nga dili maka himaya sa Ginoo. Especially no sala, maduna man sa tuwa nga kasing-kasing kay nasayon kita tuwa nga kasing-kasing kuluyanan sa tuwa magbuhig nga Dios. He knows everything. Kung unsa man ang mga kabalaka, mga butang na makababag sa tuwang kinabuhi at tuwang itugyan in order to receive freely sa tulong sa Ginoo sa tuwang kinabuhi. Mag-aampo kita. Kaya lang sa itong pagsugod, kung aduna ka mo yung mga Biblia, mag-abri kita. Pag-puli-pulihan na ito pagbasa sa sa libro na sa mga buhat or Book of Acts. Chapter 2, mag-sugod ako sa versikulo 37. Then magabalos ka mo sa versikulo 38. Ang pulong sa Ginoo nagasulti. Now when they heard this, they were pricked in their heart and said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promise is into you, and to your children, and to all that afar off, as many as the Lord our God shall call. And with many other words he testified in his word, saying, Save yourselves from this unwarranted tradition. Then they that gladly received his word were baptized, and same day they were added into them about 3,000 souls. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and breaking of bread and prayers. And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. And all that believed were together, and all things in common. And sold their possessions in good, and parted them to all men, as every man had need. And they communicated with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, they gave their meat with gladness as singleness of heart. Verse 47, pag-aduganan na to. Praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as receive. Salamat po sa pulong sa Ginoo. Mag-aawit kita, let us sing, praise Him, praise Him. Okay, stanza number 1, ready, sing. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Sing on earth His wonderful love proclaim. Hail Him, Christ and angels in glory. Strength and honor into His holy name.
ring. Jesus, Savior, reign forever and ever. Crowning, prophet and priest and king. Christ is coming, over the world victorious. Power and glory unto the Lord belong. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Mag-amputa, Lord, nagpasalamat din kami Ginoo sa mga baba, Lord, nga imong gihatag kanamo, Lord, sa boses, Lord, nga imong gihatag kanamo, nga nakapasalamat kami, nakaawit kami Ginoo. Salamat man sa mga tiil, Lord, nga nagadala kanamo dinhi karon nga kabuntagon Ginoo sa simbahan. Daghang salamat, Lord, sa dalunggan nga imong gihatag kanamo. Pribilehiyo din, Lord, makadungog sa imong nga mensahe. Daghang kay Ginoo mga butang nga angay ng pasalamatan Ginoo nga sometimes, Lord, dili na akong makita Ginoo sa mga kinabuhi. Salamat Ginoo karon nabuntag bisan pa man, Lord, sa pagdungag sa mga kinabuhi, Lord. Salamat sa kahigayunan Ginoo nga imong gihatag kanamo nga mag-utro kami, Lord, sa among mga gawi. Higayon, Lord, sa paghinulsol sa mga kasalanan. Salamat Ginoo sa matabuntag nga imong ginahatag kanamo, Lord, sa bagong adlaw Ginoo, bagong higayon. Nagaampo ako, Lord, kung aduna may lama sa sala Ginoo sa tagsa-tagsa ng mga kasing-kasing. Tabangin kami Ginoo kung maging matinud-anon. Ilhon Ginoo ang mga sayop mabutang sa mga kinabuhi, Lord. In order Ginoo madawat ng mga pulong Ginoo nga matinud-anon sa Ginoo sa mga kasing-kasing. Nagaampo ako, Lord, nga imuhang magbubuhat karon Ginoo, gamhan man mo sa balang espiritu Ginoo. Maulay able Ginoo makatandog sa mga kasing-kasing. Sa rebelde ng mga kasing-kasing Ginoo, gahit ng mga kasing-kasing. Tabangi kami, Lord, sa pagpasabot sa imong mensahe. Bisan pa man Ginoo, karong nga kabuntagon, nagaampo Ginoo nga ikaw magatabang sa pagdawat Ginoo mapayulugsanon nimo nga pulong Ginoo. Tabangi kami, Lord, kay kung wala kini mong pulong Ginoo, unsa na lang gid kami, Lord. Kinabuhi kami Ginoo, walay giya sa mga kinabuhi. And I pray, Lord, na imong ngalan mag-glorify Ginoo karon nga buntag. Pinatugyan ang mga tanan uban ng pagpasalamat kang Kristo Jesus. Amen. His presence, there is comfort. In His presence, there is peace. When you see the Father's Son, you will find such blessed assurance in the presence of the Lord. Cover me, Lord, with your presence. Salamat, balik kami sa paglingkod. Okay, mag-aawit kita. Kantahon na to ang How Great Thou Art. Okay, stanza number 1, ready, sing. When I compose a wonder, consider all the works thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, the God throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior.
Okay, salamat no sa bahin sa atong mga lawas no nga gihatag sa Ginoo nga na-appreciate nato ang pag-awit ug pagpaminaw. So this time no adto kita sa pagpaminaw sa mga kabataan sa special number.
Okay, salamat mo sa itong mga kabataan. So this time, mag-adto kita sa tuwa nga tithes and offering. Hindi na ito ang lingkod. Ang ilang tanan no, sa patindog usap for our doxology. Ready, sing. Ama na mo nga langit nun, mayaw mo ng Diyos. Diyos na mo, malabig ang anan sa tanan. Lord God, ako ang kalipay karon Lord. Nakaan kami sa simbahan Lord para sa pagsimba kanina Espiritu sa pamamahala. Salamat kayo sa privilege Lord. O ginapasalamatan sa namo Lord, na mo nga Sunday School. Salamat kay Ginoo sa mga pulong Ginoo kay mo gipaano sa mga. Salamat kay Ginoo sa mga kadasi. Sa pamangkin-Lord, at sa mga pagpapalton Lord. Salamat kay Ginoo sa mga pulong Lord. Pasalamatan sa namo Lord, ang mga provision Lord, ang pag-provide mo sa mga itinangin na kinaadlaw Lord. Thank you so much Lord. Isa pa man Ginoo sa asok Lord, kay mo sa mga Lord, sustain sa mga Lord, sustain sa mga pagpanagbaho, sa pagnegosyo, isa pa man sa mga espiritu Lord, sa pag-espiritu Lord. Thank you so much, Lord. Kung mabawin ang ginapasalamatan ng Ginoo, mawagayot ang kaluwasan, Lord. Thank you so much, Lord, sa kaluwasan, Lord, ang mga tagamdaman, Lord. Kung ganyan na kami karoon, Lord, mag-auli o magkahatag sa mga tithes and offerings. Gina-pray naman, Lord, na patagin kami o kaalam, Lord, kung sa paggamit ng sa lapit, Lord, Lord, o praise up na mo, Lord, ang mga church building, Lord, nga mga ginahandong, Lord. Nindot kang kanta sa mga kabataan, Lord, in your time, Lord. Oh, Lord, hindi kami mag-wait, Lord. Excited mo kami, Ginoo. Kung ikaw ang mag-put, Ginoo, the best we can have. Ginambilang po sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, salamat mo. Balik kami sa paglingkod. This time, mag-paminaw kita no, sa pulong sa Ginoo. Sorry na, napay quiet. So, matag na tong time na sa render sa quiet.
in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your path.
Okay, mayong buntag sa tanan. So magatuon kita sa pulong sa Ginoo. Please open your Bibles sa Hebrews chapter 10 verse 24 to 25. Hebrews chapter 10 verse 24 to 25. Let's read this together. Duwa lang ka verse, no? Hebrews chapter 10 verse 24 to 25. Okay, basahin nato ni Go. And let us consider one another to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Magampo kita. Ginoo, Diyos ng balaan, salamat Ginoo sa opportunity nga makatuon kami sa imo nga pulong. Lord, napangayo kami tabang sa imo. Paagi sa balaan nga imo nga espiritu, masabtan namo imo nga pulong. Ikaw magaistorya sa amo, Ginoo. Help us, Lord, to set our focus and attention sa imo nga pulong. Ug kani Ginoo nga makita namo kung paano namo ni matuman sa amo nga kinabuhi. Tabangi Ginoo ang imo nga alagad. Lord, sa ako lang sarili nga kaalam wala jud ko may mahatag. Kundi Ginoo sa gahom sang imo nga balaan nga espiritu, ang imo nga pulong buhi ug maging panalangin sa amo nga kinabuhi. In Jesus name, amen. Kailangan. So ang title sa aton nga message is Christian Fellowship, a way for us to persevere in the last days. So na kita karon sa last days, perilous times, difficult times, daghan sang kalisod nga makita nato nga maagyan nato. Okay lang diri sa Pilipinas, medyo hayahay kita sa aton nga panimbahon, sa aton nga pagkinabuhi nga Kristohanon, pero maabot jud ang tion nga magatubang kita sa ato sang mga kalisod samtang nagakinabuhi kita nga Kristohanon. Ug isa sa mga bagay nga magahatag sa ato sang paglig-on nga magpadayon kita, no? Mao ang Christian fellowship. Now, what is fellowship? Now, sa dictionary, ngonya diri, sa fellowship is refers to a feeling of friendship, mutual support, and camaraderie among people who share similar interests, goals, or experience. Pagtapok sa mga tao nga nay parehas nga interes, no? Goal or experience. Pero sa religious, ginasulti diri, refers to a community of people or believers, mga Kristohanon, who gather to support one another in their faith. May dugang pa dito, shared meals, and participate in activities. Kagina, ginbasan ninyo ang Acts chapter 2, verse 37 to 47. Og mahuna mga Kristohanon, nagatapok sila sa ilang lugar, sa ilang time, dili pasimbahan, house church, no? Sa balay sang isa ka Kristohanon, dira sila gatapok, no? And actually mo pana karon ang practice dito sa China kay mga Kristohanon gina-persecute. Sa atong pagkinabuhi nga Kristohanon, fellowship is an essential part of Christian life. Pares kani, fellowship ni and plus worship, no? Tapok kita, no? Tama ka importante ang pagtapok nato bilang Kristohanon, no? Naabtan nyo ang time sang pandemic. First 2 weeks or 3 weeks, wala kita simba, no? Mamingaw ka jud. Then pagkauman ka na, nag-virtual kita, no? Zoom. Kaming mga young people si una,
Mag AFC kami, Zoom. Mingaw man kayo, no? Especially kung sa Zoom, ang video, gina-off. No? O madunggan mo lang ang tingog. Mingaw kayo. No? Nasabta nato, nabuta nato, unsay kalisod, unsay kakulang, kung wala sang fellowship. No? Mga Kristohanon, is Christian fellowship important to you? No? Importante ba sa imo ang aton niya kanang samon sa linggo pagtililipon, paghiusa bilang Kristohanon? Is it important to you? Does it have value? May valor ba? No? May value ba? Now, this is a challenge sa ato bilang Kristohanon, that may we value our Christian fellowship. This is a way to help us persevere. Minsan persevere, nagapadayon. Constantly abiding in these difficult and troubled times. Mas padyod, no? Sa karong panahon, no? Maningkamot kita nga magtapok bilang Kristohanon. No? Sa unsa nga rason? Now, there are 3 reasons. First is that because we are called to serve one another. Lantawon nyo dira sa pulong sa Ginoo sa verse 24. And let us consider one another to provoke unto love and to good works. Mga Kristohanon, we are saved to serve. Dili nga sa tion nga naluwas ka, wala ka na sang himuon. Unta kung maula na, gingkuha na lang tasang Ginoo, no? Pero habang nakita diri sa kalibutan, ginluwas kita aron nga magpangalagad. Unsay nga klase nga pagpangalagad? To serve one another. And fellowship is one way for us to serve one another. That is the essence. Dili ka lang nagalingkod diri. Kundi ka diri aron nga makaalagad kita sa usa kag usa. Dili lang sa Ginoo, kundi sa usa kag usa. Now, how can we serve one another? First, thoughtfully consider one another. Na makita niyo dira sa pulong sang Ginoo, and let us consider one another. Now, ang ginapasabot dira sang word nga consider is to perceive clearly. Meaning sina, conscious ka, aware ka sa usa kag usa. No? It means, in simple terms, it means of being aware of one another, finding ways on how to minister. No? I believe kada isa kita na kabugatan nga ginaagyan sa ato nga kinabuhi. No? O ang rason, isa sa mga paagi nga ilisod man nga ikaw makapangalagad sa usa, kung ikaw wala man siya ginapaminsar. Wala ka sang concern. To serve is to thoughtfully consider one another. No? Muna ingon ko, no? Mabalanjod ko ng imo pag-adto sa simbahan, fellowship or paglingkod lang. Kay kung pila ka Domingo, nga wala mo pa nailhan ang mga kauban mo sa simbahan. Kung wala mo nailhan, problema na. Nag-adto ka lang sa simbahan para magpainit sa imong lubot. No? Pero kung nag-adto ka simbahan, dugay na, nailhan mo na sila, nabati mo kung unsay mga concern nila, then you are in fellowship. Hebrews 13 verse 3 nagaingon, don't forget about those in prison. Sulti ni, nagsulat sa Hebrews. Ayaw kalimti ang mga nasa prisuhan, yung mga Kristohanon. Suffer with them as though you were there yourself. Share the sorrow of those being mistreated as though you feel their pain. Ginabati mo ang ilang kasakit in your own bodies. No? That is the idea of thoughtfully consider one another. No? Dili yung ka nga, ay, ano nga wala na siya? Nakurat ka lang, gulpiada, nawala, wala na kita kabalo kung say rason. Fellowship
is how you serve, nagasugod nga you thoughtfully consider one another. Dili lang ang imo nga sarili, ang imo nga ginaisip. You are not here not only for yourself. You are here para sa uban. Kabalo ko mga Kristohanon, ang nagsulat sa Hebrews, gin-address yan sa mga Hebrewanon nga mga Kristohanon. O ang ilang kinabuhi at that time, lisod jud. Lantawa dira sa Hebrews chapter 10, verse 32 to 34. So dira, don't ever forget those earlier days when you first learned about Christ. Remember how you remained faithful even though it meant terrible suffering. Ang mga Kristohanon, sa nailhan nila si Kristo, nagatubang sila sa grabe nga pag-antos. Sumpay pa da, sometimes we're exposed to public ridicule. Ginapakaulawa ng mga Kristohanon singuna. Mayo lang kita karon, no? Wala. No? Singuna, ginapakaulawan sila. And were beaten. Ginasakit sila. No? Public beating pa na, guro, no? And sometimes you help others who were suffering the same things. Sulti pa juda, you suffered along with those who were thrown into jail. Because sa ilang pagtuo, butang sila sa prisuhan. Dili because kay nagimos la krimen, that simply because kay nagtuo sila kay Jesus, ginpriso sila. No? Sumpay pa dira, when all you own was taken from you, you accepted it with joy. Ang ilang ginagyan, ang mga property nila, aside nga ginpriso sila, ang ilang mga property, ginpangkuha sa ila. Imagine mo, no, ang imo savings mo. Zombie, mga savings sa bangko, 1 million. Nabala ni Kristohanon, 0 dayon. Hinatag na sa kung ginkuha na. Lisod kayo, ang ilang ginaagyan. No? It was not easy. And I believe, may time sa ila, i-press lang, mark, space bar. Wala na. Delete. Wala na. Wala. And sometimes, they were to think of themselves, o bayain na lang dira. No? And there are times, mao man aton nga paununa, no? But kana nga panghuna nga imo lang isipon imo sarili, panghuna-una na sang kalibutan, no? That is the mindset of the world. O kita mga Kristohanon, dili kita pareho sa kalibutan. We are part of the body of Christ. Sa tiyon gindawat mo si Jesus, parte ka na sa lawas ni Kristo. O bilang part sa lawas ni Kristo, kung pareho sa angay sa usa ka lawas, kung isa ka lawas nagbati sang kasakit, ang tibuok ng lawas nagabati man. No? We consider one another. Thoughtfully consider one another. Kabalo ko mga igsoon, we start serving one another by thoughtfully considering one another. Dili mo mabalaan, wala ka may mabalaan kung paano ka makalagad sa uban or even sa church. Kaya ang rason, wala mo man ginaisip ang simbahan kung maigsoon mo sa Ginoo. There are times nga puro lang kita simba, wala na tayong kaisip kung sa'yo paano tayo maglagad. Kaya ginaisip nato ato sarili lang. We have never thoughtfully considered one another. Pero isang wali nato sang last Sunday, sa ako nga time sa last Sunday, sa previous na Sundays, are you your brother's keeper? No? Sa padyod.
encourage one another to love and to do good works. When we serve one another, we encourage one another to love and to do good works. So, tidra, no? Sa verse 24, and let us consider one another to provoke. Na ang word nila nga provoke, sa ato niya times, murag negative, no? Murag ang meaning sa word niya provoke, itulod ta ka nga masuko sa ako. No? To irritate. Pero sa ilang nga time, ang meaning sa word nga provoke is to call into action, ginapanawagan ta ka nga maglihok. No? I-meaning sina, i-costa ka nga may nahihimuon ka jud. O ginsulti ang word nga provoke is to encourage one another to love and to do good works. The essence of our Christian fellowship is to encourage one another and to do good works. Muning rason nga may fellowship kita. No? Ang ato nga pagtililipon, ang aton pag-iusa, aron nga kita ma-move kita, maghigog maanay, o matulod kita sa pagpangalagad, dili mo na makita sa kalibutan. When you are in the world, kung laban pa yung mga time sa kalibutan, you cannot see the challenge of loving one another and to do good works. Especially karong panahon, we are living in a perilous and difficult times. Unsay karakter sang perilous and difficult times. Unsay ang karakter? Ginsulti dira sa 2 Timothy chapter 3 verse 2 to 5. I will just select no? So dira people will love in verse 2 sa 2 Timothy chapter 3, people will love only themselves. That is the world. They will love themselves. O may naisumpay pa dira sa may isa pa gidra sa verse 4, they lovers of pleasures more than God. That is the fellowship that is found in the world. They love themselves, they love pleasures more than God. Isa sa mga rason nga kita dapat maging part kita sa fellowship sa aton nga pagtapok birang Kristohanon, kay dira nato makita o kita ma-challenge sa paghigugma o paghimo sang maayo. As we gather in fellowship, we are excited, we are awakened, ginamata kita, we are encouraged to love one another and to do good works. Paano ka makatuon, maghigugma sa usa-usa o paghimo sa maayo kung kita wala man kita gaapil? The obvious effect is that kung kita nagapadayon, is that we are strengthened individually, gapalig-on sa imo bilang isa ka Kristohanon. And bilang part kita, dili lang ikaw, kundi isa kita nagapalig-on sa ato bilang part sang lawas ni Kristo. Ug ang effect na, dili lang ang impact sa isa kag isa sa ato, kundi nagahimo kita nga maging kahayag sa kalibutan. They see Jesus in us. That's why mga Kristohanon, kung kita wala kita gana mag-appeal sa mga fellowship nato, mga Christian fellowship, dili jud kita mag-grow. Ako ma-witness ko jud na sa mga young people nga active nag-appeal sa AFC, mao na mga og sa mga juniors, amo na sa gikan sa juniors, active sa juniors, pag-abot sa young people, mao na sila ang mga nag-grow jud. No? Pero ang mga young people nga wala-wala, ma-appeal lang, maging present lang kung may mga kesik, you cannot expect to grow. No? Mo na ka-importante. Mga Kristohanon, we must be more inclined to join our Christian fellowship. Dira kita nagatubo, nagatuon nga magigugmaanay, dira kita makatuon nga ma-challenge kita sa aton pagkinabuhi nga Kristohanon.
Alangan kwaon muna sa kalibutan, no? Number 2, not only we are called to serve one another, but we are called to be united in Christ. Kita na sa verse 25. Now, what does it mean to be united in Christ? Nagaisa kay Kristo. Tama ba na kung Bisaya? Kung sa'yo ginapasabot na. First, you put great value Christian fellowship. May word na, no? Ay, you put value, great value in Christian, not forsaking the assembling of ourselves together. Now, meaning sa word, dira nga forsaking. Christian fellowship is a vital part of Christian life. Now, ang word dira nga forsaking di is to leave behind in some place or to desert. Means na, ginbayaan mo. No, kagi na ka mo ginbayaan. Tandaan ko sa gym, gaisano singuna, bata pa ko yung bayaan ko. No? Wala ko balo kung sa imon ko, nakadto na lang ko sa security guard. Muna ako niya immediate niya action. No? Now, in Sotiadri, to be united in Christ, it means you put great value on Christian fellowship. Wala mo if you put great value, if you desire to be united in Jesus Christ, wala ka nagabaya. You want to be there. So not forsaking the assembling of ourselves. Wala mo ginabayaan. Nakakadira. If you want, kung desire ka, you want to be united in Christ sa lawas ni Kristo, desire ka, nga naadyo, dili ka nagabaya. Gets nyo? Dahil mo na nung, I want to be united in Christ. Pero, ginabaliwala ang Christian fellowship. Ay, may fellowship today karon. No? Christian fellowship is a vital part of our spiritual life. I believe kada usa sa ato, one way or another, naluwas kita, nagtubo kita because sa uban. Gets niyo? Or dili man because sa uban, ikaw man naging factor ng uban na luwas o nagtubo. Isa sa mga rason nga nag-grow ka, naluwas ka, kay may naa nga present sa kana nga pagtapok. Siya ang naging factor. O ikaw man, naiuban nga naluwas man o nag-grow, kay ikaw na akadira. And because of that, ang effect sa iyong mga presensya, o ang effect sa presensya sa uban, kung nabalan mo na, you put great value in Christian fellowship. Wala mo ginabayaan. 1 Corinthians chapter 12, describe dira, no, nga about the body of Christ, maambak-ambak lang ko sa mga importante nga part. So, tidira sa 1 Corinthians chapter 12, verse 13, some of us are Jews, sa church ng Corinto. Some of us are Jews, some are Gentiles, some are slaves, and some are free. Grabe, no, sagol-sagol ang ilang church. May Jews, may Gentile, may slave, may free, may dato, may pobre. Pero sa isultidra, but we have all been baptized in Christ's body by one Spirit, and we all have received the same Spirit. Insultiya, yes, the body has many different parts, not just one part. If the foot says, unang tiil, magsulti, I am not part of the body, dili ko part sa lawas, because I am not the hand, that does not make it any less a part of the body. If the ear says, I am not part of the body, because I am only an ear and not an eye, would that make it any less a part of the body? Suppose the whole body were an eye, then how would you hear? If your whole body were just one big ear, lunggan, dako nga lunggan, tibok ng lawas, how could you smell? Ang emphasize nila diri,
Maski kinsa ka man, part ka sang lawas ni Kristo. Dili pwede ang isa ka parte sang lawas mabulag. No? Lisod, no? Example ba, mabulag ang kamot. Nakagi na kamo nga isa lang kakamot yung galihok. No? Lisod kayo na. No? You put great value in Christian fellowship. One of the many things, ari, nga naman may uban nagabaya. Ari, one of the many things that makes us forsake our Christian fellowship is this. The same word, ang word nga forsake, translation niya sa Greek, the same word niya gamit. Moni. For Demas has forsaken me. Ang word nga forsaken me. Unsay rason? Having loved this present world. One of the reasons maigsoon there times wala na kita gana. Sing una very active kita. No, mo na sadly no sa mga young adults. Sing una very active sa young people, pag-abot sa young adults wala na nga no man. No? May lain na nga priority. That is not only a problem in one church but in many churches. Lain ang priority. One reason that we forsake our fellowship is because we have loved other things more than God. If you are interested, if you want to be united in Christ, you put great value in Christian fellowship. Kung maunang interest na to. Isa pa jud. You find ways to be present. Nato, balik kita sa aton nga text, verse 25. Not forsaking the assembling ourselves together, sumpay dira, as the manner of some is. Meaning sina, nayuban nga wala nag-appeal. Dili lang seasonal, kundi habitual na. Meaning sang word dira nga is not neglecting to meet, sa ibang translation, not neglecting to meet together as is the habit of some. Naging habit na nila. Sa ila din nga time, may mga Kristohanon sa mga Hebrews believers, may ibang mga Hebrew believers nga paningkamot jud sila nga mag-appeal in spite sa tunga sang persecution. Grabe nila time, no? Gina-persecute sila gani, no? Maningkamot sila. No magtapok jud. House church. Siguro andod no? Siguro gabi sila gatapok para di sila makita. But sadly, there are some in their time who instead of finding ways to be part, they find ways not to join. No? Ang kamot, mangita sang rason niya, dili ko, daghan rason ba? Sa ilang nga time, the reason why, the essence, ang rason that they are fellowship was to preserve them sa false teaching. May mali nga pagtudlo, sing una. Isa sa mga mali pagtudlo nga, ay, lapit na ang Ginoo magabot. Mo nang challenge sa ilang nga time. So may false teaching nga maingon niya, wala na si Jesus, di na sa magabot. Or nagabot na si Jesus. No? Di gina, unbelief and discourage. So gina-challenge sila, magtapok kita. Let's encourage one another. Aron niya dili kita mailad. Aron niya dili kita masaag. Aron niya dili kita ma-discourage. Let's find ways to be present. So tidra no, sa Hebrews chapter 10 verse 35 to 36. So ti amo ning sa rason nga magtapok sila. So do not throw away this confident trust in the Lord, no matter what happens. Remember the great reward it brings. So may iba niya murag ma-let go na sila sa ilang kinabuhi Kristohanon. Kay grabe nga persecution. So sa verse 36, patient endurance is what you need now. So you will continue to do God's will. Then you will receive all that He has promised. Challenge na, no? Dili mo na makita dili mo na makita sa kalibutan. You find ways to be present. Let us not be on the habit of excusing ourselves. Tandaan ko si una, may young people, si una to sa dati ko ang gina-work, active man siya. Pero no, na active siya, dugay, unya, nay-nay,
dadula na. Aw niya hinay-nay ga kawala siya, aram naman, wala man, hantod nga wala na jud. Pasalamat sa Ginoo nga na before ko maghawa sa church nga na, nagbalik siya, no. And for long nagpa-baptize na jud sila, mag-iso na sila. Nagsulti siya, "Pastor, there was a time because kay permanente na ko nga wala ga apil sa simbahan, there was a time magbugtaw ko sa Domingo, murag wala na sa akon nga isip ang pagsimba. Wala na sa iya nga isip ang fellowship." Maigsoon, if we are in the habit, may mga time may mga lisod man, pero if we are in the habit of not joining our fellowship, one day you will wake up, murag it's just another day. Our fellowship is not mainly for our comfort. Yes, ang aton nga pagtapok is really ma-encourage kita, but mainly it is for our commitment to the body of Christ. You are called to serve one another. And because of that, we have that commitment kay si Jesus na ginuman sa aton kinabuhi, may commitment kita nga mag-alagad sa usa ka gusa. Fellowship is our commitment to the body of Christ. Especially sa mga Kristohanon nga amot sa Ilonggo na, hamtong, ano hamtong sa Bisaya man? Hamtong. Kasabot kamo sang hamtong. Especially sa mga Kristohanon nga naghamtong na. Hindi man gyud nga nag-reach something, pero na ay maturity na. We need to be present on our Christian fellowship. Because that is our commitment. Not in the habit of some who is not joining. Mga Kristohanon, is is it important for you to be united in Christ? Pangutana ko sa inyo, is it important for you? Then, if it is important, do we put great value on our Christian fellowship? Do we find ways to be present? Or base kada Domingo na ginabati kita nga sakit? May isa kayong people tulti Sunday-sitis. No, Sunday-sitis. Monday to Saturday, healthy kaayo. Pagabot sa Domingo, tanan nga sakit, ginabati na. Sunday-sitis. No? Isa ka bagay na learn sa values ng fellowship, in a way. My friend ko nga, nakalimutan ko, sa Kibawe, nagbakasyon sila gikan sa US, bakasyon siya sa Kibawe, kay namatay ang mother sang iyang asawa, ingon niya, sultihan ko, pwede ka visit sa ako. Dilisod siya maadto dire, kay naay family siya, layo kayo. So ako noon na, dagan ko rason. Ay, dagan ko, damo kayo mo, no? May basi kulang ako yung budget. O, dagan rason ba? No? Wala ko na isip nga close friend ko na siya. Ang ginisip ko ang mga rason nga, mga dagan rason ba? Balibad. But then I changed my mind, dapat maadto ko to kay close friend ko jud na siya. So naadto ko dito sa Kibawe, overnight lang ko dito, pagkaugma uli naman dire. No? Kapoy ang biyahe, no? Pero pasalamat ko nga nakaadto ko to kalawig sang amon nga istorya. I think layo man siya. He was able to minister to me sa mga experience siya, and I was able to minister to him. Munang effect sang fellowship. Layo na gani, no? Pero makita mo dyan ang difference ba? Lahi man yung nabatian mo, nadunggan mo. Lahi man kung naa ka na. Fellowship na mo sa family, dito, pagkato kami nagabot ako niya manghod, gikan sa UK. Fellowship kami to, banding kami. Lahi man yan nadunggan mo. Lahi man kung naa ka na. Lahi ang value. No? Nagbisita ko pag gumanto, nagvisit ko sa church, nga asa ko gikan, Pasig Baptist Church. Dagan mga bagay, nga wala na ko nakadungog sa ila. Pagabot ko dito,
Nalipay ko, may mga young people nga nagapadayon. Sadly, may uban nga wala na. Makita mong difference ba? When you are there. You are able to minister to others. And sila man, makaminister sa imo. Lay man ang madungog dunggan mo lang. Makita mo sa Facebook. Wala na yan. May it be mga Kristohanon, if we value being united in Christ, let us be there. Number 3. We are called to encourage one another. Second part sang verse 25. Not forsaking the assembling ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much more as you see the day approaching. Ang verse 24, nagasulti dira sang aton niya responsibility sa isa kag usa. Social responsibility. Ang second part sang verse 25, nagasulti dira sang value sang Christian fellowship sa aton niya spiritual life. Spiritual growth. So tira, encourage one another to be preserved from false teaching. Moning idea sang second part sang verse 25. And but exhorting one another. Sa ibang nga version, so tira, but encouraging one another, but encouraging and warning one another. Munang sa balalay, no? Sa ban translation, dili lang gina-encourage, kundi gina-warningan. Ngano man, is because of false teaching. May iba ni mga Kristohanon, Hebrew Christians una, nga sobrang naka-discourage, they were inclined nga magbaya na sila pag kinabuhi ang Kristohanon, magbalik sila sa ilang daan nga practice. May iban man nga na masulay sa mga false teaching. Sa aton mga panahon, mga ison, natumukan naman, bayan na lang. Sa aton mga igsoon, the last days is described to be full of false teaching. Ang karong panahon nato, walang tao mo, daghan sa mga ako nga sila si Kristo. Daghan sa mga mali nga pagtudlo. Kung ikaw, kung ikaw galantaw sa Facebook, may mga false teaching dira gagawas. May naigasulti dira nga, wala sila nagatuo nga once saved, eternally saved. May iba niya nga, ang kaluwasan gatanggal. O grabe sila, haod sila maghatag sa mga verses. No? Di kung ikaw, wala ka ga-appeal sa mga fellowship, perme ka lang sa Facebook, maabot ang tiyon, mauna na yung mga pagtuo. O may nasulay dyo dira. No? The last days can describe man that there are believers who will be deceived. While that is happening in these last days, the false teaching, we need to be strengthened by right teaching. Dapat kita matudloan, mapaligon sa tama nga pagtudlo. Asa na ito makita? Of course, sa imo personal Bible reading, pero makuha man na nato sa Christian fellowship. No? In our present time, sa mga batanon, there are many temptations, peer pressure, sexual temptation sa young people, sexual immorality. Sa mga young adult and professionals, the same thing. Gindugangan lang sang materialism. Sa mga married couples, sexual temptations. Those are the things nga ano sa aton nga pangununa o hinay-hinay nga gina-introduce ang kalibutan nga okay lang. And maunang kung wala pa talaga na mag-appeal sa aton nga panagtapok mga Kristohanon, so paano kita matudloan? Wala pa na include ang false teaching. These issues are very serious. And one way to preserve us from this false teaching is our Christian fellowship. Another thing, the last one,
Not only encourage one another to be preserved from false teaching, but also encourage one another because Jesus is coming soon. So, tidara, no? And so much the more as ye see the day approaching. So, tidara, ma, habang nga doon ang pag-abot ni Kristo, mas dapat pa jud kita mag-spend time. No? While His coming is draw near, spiritual darkness is increasing. Grabe na ang kangit-ngit. Spiritual darkness. And kung wala kita gana nga mag-appeal sa aton nga mga fellowship, mga Kristohanon, makuha mo ba na nga pagtudlo or warning sa kalibutan? The world is teaching that Jesus will not come. The world is teaching, don't mind of Jesus coming, mind your life in this world. Enjoy your life in this world. Drink and be merry. We need to be taught. Our Christian fellowship is where we steer together. Kanang ma-challenge kita to be faithful to Jesus Christ up to the end. O magapadumdum sa ato nga duol na ang pag-abot ni Jesus Christ. For in just a little while, so sa Hebrews 10:37 to 38. For in just a little while, the coming one will come and not delay. And a righteous person will live by faith. But I will have no pleasure in anyone who turns away. Jesus is coming soon. We need much more kitang nga magtapok jud. Dagan na obstacles. Actually, depende na sa ato kung importante na. Tandaan ko na before ko maglakaw, nakauna na Pastor John Mambing, may na-meet ko sa National Bookstores Lilo, isa ka worker man sa church sa Faith sa La Paz. Well, kita na yung no? Wala siya kabalungan na ako. No? Tapos, that was 2 o'clock in the afternoon. Pagkaugma, sayo pa sa buntag, malakaw na ko sakay na sa plane. Ang ginimo niya, gin-text siya mga uban niya mga young people, mga working na, young professional. Dahil nag-message sa Pastor, kaon kita sa morning nga kananan. Biko, dalaya lang siya o nga pamangkin. Pagabot ko dito, dagan lingkuranan, bukin sa pamauban. Mauban niya mga young professionals man sa kanang church, no, sa Faith Baptist Church. Working na After working, naning kamot sila nga mag-adto. Isa to nga katawanan kay may klase pa siya nga hangtod 7:30. Imbuyan niya lang muna sa'yo kay panagsalan ni. No? Mga Kristohanon, there are times, no? Dool na si Kristo magabot. Kung sa aton nga ginahimo. No? There are times, mas abti kita mag-appeal sa kalibutan kaysa mga bagay nga iyasang Ginoo. Usahay ginalantaw nato may dagan na pagkaon, dagan na lami, basi way lami. Wala nato nalantaw ang substance, the essence of our Christian fellowship. Naabot sa punto nga nalingaw na tasang idea sang kalibutan kung unsay importante. Nalimtan nato what is the essence sa aton nga pagkapok bilang Kristohanon. May we value our Christian fellowship. This is a way to help us in these difficult and troubled times. Before ako mag-end, maghatag ko mga questions diri. Let's try to ask ourselves, am I striving to serve others? Gapaning kamot ba ko nga makaalagad ko sa uban, sa igsoon ko sa Ginoo? Do I have a loving heart for my brothers and sisters in Christ? May ginabati ko ba nga pagigugma sa mga igsoon ko sa Ginoo?
Base pagigugma lang sa kalibutan. Number 2, do I take part to participate in the body of Christ? Do I find ways to find time? Dili nang to find availability kay tanan kita busy. Do you find ways to find time? Number 3, am I an encouragement for others to seek grace and Christian fellowship? Muna no? Encouragement ba ako, especially sa mga hamtong ng mga Kristohanon? Motivation ba ako sa mga batanon, mga Kristohanon to seek Christ and to be part of Christian fellowship? May it be maigsoon kabay panong kundin, subok kundin pa sa patanga nagdugay, dira patanga naghinay-nay gakawala. What challenge would the young generation have? Or kung kita man mismo, do wala na value ang ato niya pagtapok bilang Kristohanon. Jesus is coming soon. And this is a challenge for all of us. Let's pray. Ginoo, salamat sa imo pulong amo natunan karon. Oh Lord, many times nabira na kami sa mga kalingawan, kabisihan sang kalibutan. And after that, wala man. We have missed the point sa amo niya value of the Christian fellowship. Lord, you are coming near. And we cannot find the encouragement and teaching sa kalibutan. We need to gather and aron ma-encourage kami, ma-challenge kami, matudloan kami sa imong pulong. Aron niya sa tion sa mga kalisod, especially sa naulahing inadlaw na, kami magpadayon sa gihapon. Ginoo, salamat sa imong pulong. In Jesus' name, Amen. Salamat Pastor sa pulong sa Ginoo no. And I hope and pray no na maging tinuod gyud ang pulong sa Ginoo sa tagsa-tag sa natong kinabuhi. So in our closing hymn, let us sing Living for Jesus. Ang inyong tanan sa pagtindog. For our closing hymn. Okay, stanza number 1, ready, sing. My sin and disgrace.
open on time ka, Pastor, for our closing prayer. Kay mag-aadoko kita sa aton mga ulo. May nigugma. Let's take hold of the promise Jesus will come again. Tinuod kini pa. And I hope nga ang pagkari sa Ginoo mag-challenge sa aton kinabuhi that we continue to go on sa aton nga pag-alagad nga may katutom sa Ginoo. Don't replace God with your work, with your business, with your schooling. Let's make sacrifices for the Lord sa aton nga pag-alagad para sa Ginoo. Mas worthwhile pa ini sa mga butang nga imo nga ma-fulfill kining kalibutan ang imo nga relasyon sa Ginoo. So again, let's aflame our relationship to God, continue to be faithful, serving the Lord sa inyo kinabuhi. Let's live by faith. Ibutang tang aton pagtuo gid sa Ginoo. When the Bible says, when He comes again, shall He find faith in this world? I hope nga kini nga kamatuoran mag-challenge sa atong kinabuhi. Okay, this afternoon we have our fellowship together sa aton nga family fellowship by 2 o'clock. Okay, shall we pray? Lord, again, we are being reminded of thy word. And Lord, it is up for us to be convicted and to realize, oh God, the value sang imo pulong, that we are not here only to hear thy word, but we don't want to commit sin by trying to reject this truth. Paagi sa pagsikway kini nga dili makita sa among kinabuhi. After hearing this great value of life ang imo pulong. Again, we praise the Lord and we thank thee again for this blessed moment of gathering. It is a privilege to worship you, Lord, above all things in this day. Help us always that ang amon kinabuhi mag-glorify kag maghimaya sa imo Ginoo. Help us to be honest sa amon pagtuo Ginoo. You know everything, O God. Help us always to be true and committed sa tinuod nga pagkinabuhi para sa imo. Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be glory and honor both now and ever. Amen. And to